Mayabang na nagsimulang magtanong si Tiru, sa evolution ng 5 elements, ilang total combinations ang mayroon para sa Gang, Shin, Mao, and Ji. Sagutin mo. Pagkatapos magtanong, masama niyang naisip sa sarili, maghanda kang mapahiya. Si Hipyang na nagsusulat ay sa wakas ay tumingin ng bahagya. Ngumisi na ngayon ang maliit na kapatid ni Tiyu, bilasan mo. Sagutin mo, bilasan mo, sagutin mo. Hindi nag-aksaya ng oras si Hip. Sumagot siya ng 2 salita lamang, 36. Nang marinig ito, ang 2 dalagita ay tumawa ng masaya. Pagkatapos ay tumawa sila ng malakas na ikinagulat ni Hipyang. Pagkatapos nito, tiningnan niya sila at galit na nagtanong, sinasabi ko sa inyo, may sakit ba kayo o ano? Ipinakita ni Dao Yuro ang libro sa kanyang kamay at sumagot ng may paghamak, tulad ng inaasahan, nagkukunwari ng hindi talaga nag-aaral ng maayos. Ibinubunyag ka sa isang galaw. Tingnan mong mabuti. Ang mga ito ay 72 types, ikaw na tanga. Sumulat siya ng 2 beses sa pahina. Nagprotesta siya, basahin mong malinaw ulit, ikaw na tanga. Nagkamali ka ng topic. Kinuha niya ang isang salita sa libro at pagkatapos ay ipinaliwanag, ang original text ay G, nakita mo ito bilang GG. Ang G ay kabilang sa Earth. Ang G ay kabilang sa Fire. Ang mga resulta ay ganap na magkaiba. Nagsalita ang isang tao sa dami ng tao, ang binatilyong ito ay talagang hindi simple. Ang G-Zin may combination ay talagang may 36. Nauri, ngayon, nauutol si Dao Yuro, and nagkamali ako ng basa sa karakter. Sumigaw ang kanyang maliit na kapatid na babae, narito rin ang direct disciple ng Qingyun Sect's 5 Elements Hall. Nagkalkula si Hipyang at sumigaw, 10 silver taels. Pakiusap, magbayad ka. May ilang babae sa di kalayuan ang nagtalakayan din sa kanilang sarili, talagang nagpunta siya para mag-aral ng 5 elements. Ang 2 babaeng ito ay napakadrama. Nagpapantasya lang sila, talagang mukha siyang gwapo. Nagtataka ako kung may kasintahan siya. Namula si Dayuru sa hiya, ngunit hindi pa rin sumuko, nagkataon lang na tama ka sa isang tanong. Gusto ko ng isa pang tanong. Alam niyang dumating na ang pagkakataon para kumita ng pera, kaya itinaas niya ang presyo. Ang karagdagang tanong na ito ay nagkakahalaga ng 2 silver taels. Walang tawaran. Nagkatinginan ng mga babae at lihim na nagtalakayan sa pamamagitan ng eye contact. Nagpaplano na piliin ang pinakamahirap na tanong para sa kanya. Sige, tingnan natin kung gaano siya kayabang next. Tumalikod ang maliit na kapatid ni Dorro at sumigaw, ang mga librong ito ay masyadong simple. Kukuha ako ng medyo advanced. Casual na sumagot si Hipyang. Pagkatapos nito, umakyat siya sa hagdan, naghahanap ng mas advanced version at pagkatapos ay sumigaw, nahanap na. Sa kanyang kamay ngayon ay isang libro na may mahaba at mahirap na title. Hawak ang libro sa kanyang kamay, pinuri ni Dao Yu, well done. Sumigaw ulit si Hipyang, big sister. Ang librong ito ay lumampas na sa purong 5 elements theory. Kinabibilangan ito ng mga formations. Dumilim ang mukha ng maliit na kapatid ni Dao Yu sa oras na ito. Nagbanta siya, kung hindi mo kaya, aminin mo lang ang pagkatalo. Bakit ang daming dahilan? Ang pagiging matigas ang ulo ay lalo lang magpapababa sa tingin ng kapatid ni Yuro sa iyo. Nagpatuloy si Hipyang sa pagguhit at pagkatapos ay kalmadong sinabi, ang ibig kong sabihin ay ang bahagi na lumalampas sa 5 elements ay kailangang sagutin ng hiwalay. Kaya kailangan mong magdagdag ng pera. Sumigaw si Dao, ikaw. Ngunit direkta siyang hindi pinansin nito. Ang tanong na ito ay nagkakahalaga ng karagdagang 30 silver taels. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanila, iniabot ang kanyang kamay at humingi, halika. Plus ang naunang tanong, bigyan mo ako ng 41st. Kung hindi ko masagot, ibabalik ko lahat. Inilabas niya ang kanyang pitaka. Sumigaw si Dao, walang hiya. Hindi mo rin naman ito madala. Sumagot si Hip, salamat. Maaari na tayong magsimula ngayon. Binuksan ang libro, nagsimula siyang magplano at basahin ang tanong, makinig ng mabuti. Ito ay isang komplikadong formation na naipasa sa loob ng mahigit 1,000 taon. Halos lahat ay alam ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang basahin ang unang ilang pangungusap, ang formation na ito ay kumukuha ng Xingwei bilang formation. Ako,
Mga misteryosong imahe ng mga gates ang lumitaw. Bingwugang G ay ang mga formation gates. Isang umiikot na imahe na may maraming simbolo na nakapaligid dito ang lumitaw. Ang even formation ay kumukuha ng Yue bilang formation. Ai Shenwu ay ang mga formation gates. Pagkatapos magkaisa ang dalawang formations, ano ang tawag sa sinaunang mixed origin formation na ito at paano ito dapat sirain? Pagkatapos marinig ang tanong na ito, ang Qingyun sect's direct disciple ay pinawisan din. Ano? Alam ng lahat ito. Ito ang nawawalang sinaunang formation na nakalimutan. Kung hindi ko ito pinag-aralan ng napakaraming taon, walang hihigit sa 100 tao sa mundong ito ang nakakaalam nito. Masyado itong evil. Ang binatilyong ito ay tiyak na hindi makakasagot. Si Hipiang sa oras na ito ay tahimik na gumagawa sa kanyang sarili. Walang galang na sinabi ng maliit na kapatid ni Dayu sa kanya, kung hindi mo kaya, aminin mo ang pagkatalo. Huwag kang mag-aksaya ng oras ng lahat. Gayunpaman, salungat sa gusto niya, ipinikit ni Hipiang ang kanyang mga mata at sinabi, sorry. Dahil gusto ko ang formation na ito. Sa sandaling dumating ako sa mundong ito, ginamit ko ang aking maxed out knowledge and skills sa level 100 upang absorb ang lahat ng formation knowledge. Ang kanyang mga kamay ay gumuguhit, ang kanyang mga mata ay nakapikit. At sumagot si Hipiang, ito ay dalawang tanong talaga. Kalimutan mo na, buy one get one free. Ako ay magiging mapagbigay at sasagutin ko ito para sa inyo. Kasama ng kanyang mga salita ay may mga imahe ng dalawang may kulay na buwa. Ang formation na ito ay kumukuha ng yin heavenly stems at yin earthly branches bilang mga mata nito. Ang bawat gate na binanggit ni Hipiang ay may ibang kulay at hugis. Ang yang heavenly stems at yang earthly branches ay ang mga gates. Pagkatapos ay lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos magkaisa ang metal water at metal earth formation ice, bumubuo sila ng isang ganap na naiibang formation core ng mutual generation and mutual restriction. Naalala niya ang mga librong nabasa niya at nagpatuloy, ang uri ng formation na ito ay mayroon lamang 7 na itala sa kasaysayan, at 3 lamang na may level ng library na ito ang kailangang i-post. Natural, 1 lamang ang naitala. Kaya dapat mong maunawaan na marami ang posible at walang tiyak. Huminto siya sa pagsusulat at nagtakda ng isang suspenseful sentence, ang formation na ito ay tinatawag na. Pagkatapos ay lumitaw ang isang imahe ng libro sa kamay ni Dayu na may pangalang Yin Yang Ancient Healing Forbidden Soul Formation. Agad na nahulog ang libro sa kanyang kamay nang may malakas na tunog. Nagkatinginan ng dalawang magkapatid, dumilim ang mga mukha. Nagtanong ang nakababata, mali ba iyon? Naisip ng Qingyin sect supervisor, ngunit tama ito. Sumigaw ang isang katabi niya, paano iyan posible? Talagang nasagot niya, si Tiru, na hindi sumusuko, ay nagpatuloy na nagpapahirap, kung gayon, lutasin mo. Ako, hindi ako naniniwala. Isang tao ang tumingin sa supervisor at nagtanong, ang taong ito ay medyo magaling, ngunit kaya ba talaga niyang lutasin ito? Ang mukha ng supervisor ay itim na ngayon, ang kanyang noo ay pinagpapawisan, at sumagot siya, hindi malulutas. Pinag-aralan ko ang formation na ito ng maraming taon at nagkonsulta pa sa maraming formation grandmasters na mas malakas kaysa sa akin, ngunit walang sinuman ang makakalutas nito. Ang maliit na brat na ito ay malalim. Sinasadyang ibinigay ang hindi malulutas na problemang ito sa batang expert na ito. Isang bitag, humaharap si Hipiang kay Tora at sumagot, hindi malulutas. Nang marinig ang sagot, tuwang-tuwa siya, sumisigaw, hindi mo talaga malulutas. Ngunit pagkatapos ay itinulak ni Hipiang ang kanyang upuan at sinabi, makinig muna sa buong bagay. Sabi ko, hindi ito malulutas para sa inyong mga mortals. Para sa akin, ang formation na ito ay may 7 loophole at mayroong hindi bababa sa 4 na paraan upang lutasin ito. Nakatayo sa harap ng dalawa, itinuro niya, makinig ng mabuti. Sasabihin ko sa inyo ang pinakasimple. Tiningnan siya ng dalawa, iniisip, napakataas ng level. Pagkatapos ay sumigaw ang dalawa, nakikinig kami. Nagulat ang Qingyun sect supervisor, maaari ba? Sa sandaling ito, ang imahe ni Hipiang na nakaharap sa malaking karakter at ang pariralang, enter the Bing Gate of the Yang Heavenly Stem.
Isang formation ang lumitaw na mukhang isang chessboard. 3 hakbang pasulong, 1 hakbang paatras. Pagkatapos ay lumingon siya sa gilid at tiningnan kasama ang mga tagubilin, shift to the Shen Gate of the Young Earthly Branch using fire to overcome metal. Sinundan ito ng pangungusap, then retreat 2, advance 1. At, nagbago ang posisyon ni Yipiang. Susunod, isang kumikinang na letra ang lumitaw, shift to the Jia Gate of the Young Heavenly Stem. Pagkatapos ay ang instruksyon ni Yipiang, 3 hakbang pasulong, 2 hakbang sa Gate of the Young Earthly Branch using wood to overcome earth. Nang marinig ito, lalong namula ang mukha ni Tang, nagtatanong, pagkatapos, ano? Si Yipiang ay nasa dulo na ng kanyang pasensya sa kanya, bobo ka ba o ano? Sinundan ito ng mga salitang, at this step. Ang imahe ng formation ay kumikinang, pagkatapos ay sumasabog na ang resulta ay, everything is finished. Ang formation ay nasira at ang array ay bumagsak. Ano? Pagkatapos ay nauuto ang nakababatang kapatid na babae, nalutas ba talaga? Dumilim ang mukha ni Tora at sumagot, hindi ko alam. Walang sagot sa mga libro. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang kapatid, ikinakris niya ang kanyang mga kamay at bamulong, baka nagsasalita lang siya ng walang saysay. Pagtingin sa likuran, tahimik siyang nanalangin, dakilang Qingyun Sect Supervisor, pakiusap, sabihin mong nagsasalita lang siya ng walang saysay. Sa sandaling ito, mabilis na tumakbo ang supervisor. Mabilis siyang gumalaw, umikot pabalik sa mesa at pumunta sa kinaroroonan ni Yipiang, na nagpasaya ng lihim sa maliit na babae, magaling. Hindi na nakayanan ng supervisor at lilinisin niya ang nonsense-talking swindler na ito. Tahimik siyang pinanood ni Yipiang na papalapit ng papalapit. Ang mukha ng supervisor ay itim na ngayon at naglabas siya ng matinding ngungol. Lumingon si Yipiang upang tingnan siya, nauuto, anong gusto mong gawin? Pagkatapos ay lumuhad ang supervisor, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay kinakuyom niya ang kanyang kamao at malakas na nagmakaawa, pakiusap, Grandmaster, tanggapin mo ako bilang disciple. Ang aksyon na ito ay matagumpay na nagulat sa lahat ng nakapaligid. Sinabi ng supervisor, Grandmaster ay hindi lang isang master ng 5 elements kundi isang master of formations din. Ancient Yin-Yang Killing Formations, Soul Banishing Formations. Near-research ko ang formation na ito ng maraming taon at hindi ko makahanap ng solusyon. Nagsalita siya habang umiiyak ng sobrang pagmamalabas. Ngayon, ang Grandmaster ay nagbigay ng solusyon, nagpapaliwanag sa akin. Malinaw ang aking isip. Nagmamakaawa ako sa Grandmaster na kawan ang aking obsesyon sa 5 elements at bigyan ako ng pagkakataon na maghanap ng master upang linisin ang aking puso at matutunan ang da. Kinamot ni Yipiang ang kanyang pisngi, pinagpapawisan at sinabi, hindi angkop. Miyembro ka ng Qingyun Sect at hindi ka basta-basta makakapag-defect. Plus, masyado ka ng matanda at hindi tama para maging master mo ako. Pagkatapos ay magalang niyang iniabot ang isang kamay upang tulungan siyang tumayo. Nagpa-freak out na ngayon si Little Sis Tora. Talagang nalutas niya. OMG! Hindi ba siya dapat isang total loser na pumupunta lang dito para magbasa ng mga novel buong araw? Mawawala na ako ng ulirat. Siya pala ay isang dual profession grandmaster. Nakasakit tayo ng isang big shot. Lumingon si Yipiang sa kanila at nagtanong ng nag-aalangan, may iba pa ba kayong gustong sabihin? Sa sandaling iyon, lumuhad si Tora ng matigas at sumigaw ng malakas, nabulag ako. Nagkamali ako sa Grandmaster. Nagkasala ako. Handa akong aminin ang pagkatalo. Handa akong maging disciple ng Grandmaster upang maglingkod sa iyong tabi. Pakiusap, Grandmaster, bigyan mo ako ng pagkakataon na magbayad sa aking mga kasalanan. Plus, napakabata ko pa. Ngunit walang awa si Yipiang, sumasagot, sorry. Ang iyong cultivation level at talent ay masyadong mababa para maging disciple ko. Lumingon siya at umalis, nag-iwan ng isang pangungusap, hindi ka karapat-dapat. Natanggap ni Tora ang sagot na iyon, namula ang kanyang mukha sa pagkagulat. Ito ang unang pagkakataon na napahiya siya ng ganoon. Hindi niya mapigilan ang mga emosyon, nagsimula lang bumagsak ang luha kasama ang mga salitang, hindi ka karapat-dapat.